Magandang hapon po. Umaraw man o umulan, hindi nagpatinag ang mga dumalo sa unang araw ng 3-day rally ng Iglesia ni Cristo. Ang kanilang panawagan, Transparency for a Better Democracy. At nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Pia Ivan, wala raw hinahangad na pagbagsak ng pamahalaan ang ginagawang kilos protesta ng grupong Iglesia ni Cristo dito sa Quirino Grandstand. Yan ang agad na niliwanag ng isa sa mga ministro ng Iglesia sa pagsisimula ng kanilang programa kanina. UN Avenue, TM Calaw, Katigbak Parkway, napakalayo na po ng sinabot natin. Ito ang panawagan ng mga dumalo sa unang araw ng 3 araw na Rally for Transparency for a Better Democracy ng grupong Iglesia ni Cristo sa harap ng mga anomalya sa flood control projects. Ayon sa Manila City Government, ay as of 4 p.m. ay nasa 300,000 na ang bilang ng mga dumalo, bagaman ayon sa NCRPO ay nasa 1.3 hanggang 1.5 million na katao ang inaasahan nila. Inulan at inaraw na ang mga dumalo na umaga pa lamang ay nagsimula na magsadatingan dito sa Quirino Grandstand sa Maynila. Pero meron din na kagabi pa ay nandito na. May ilan na Ivan at Pia na himatay pero mabilis naman silang natugunan ng mga emergency teams. May ilang personalidad na nakita na rin tayo dito tulad nitong si Senador Dante Marcoleta at ang dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Salvador Panelo. Sa talumpati ng isa sa mga ministro ng Iglesia na si Ginoong Bienvenido Santiago Jr., ang sabi nila hindi raw nila hangad na patalsikin ang gobyerno. Ang panawagan nila ay mapanagot ang mga nasa likod ng anomalya sa prosesong naaayon sa konstitusyon. Samantala, ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno, bubuksan nila ang 3 gym sa lungsod, ang San Andres, Dapitan at Del Pan Sports Complex para doon sa mga miyembro ng Iglesia na mag-overnight at sakaling umulan dito sa lungsod mamayang gabi. Narito ang magkasunod na pahayag nitong si Ginoong Santiago at si Mayor Moreno. Nananawagan din tayo na yung mga hakbang na gagawin ay dapat na makatarungan at sang-ayon sa ating saligang batas. Hindi tayo sang-ayon sa anumang solusyon na labag sa konstitusyon. Hindi tayo sang-ayon sa revolutionary government. Hindi tayo sang-ayon sa kudeta. Hindi tayo sang-ayon sa snap election. Hindi natin hinahangad ang pagbagsak ng ating pamahalaan bilang institusyon. Sana maging maliwanag yan sa lahat. Ang nais natin ay ang pagbagsak ng katiwalian. For their overnight stay, if ever there will be spill somewhere, we check our San Andres Sports Complex, Del Pan Sports Complex, and the People Sports Complex. Kaysa naman na magkasakit yung kapatid nating baka maulanan mamaya. Anong ginagawa niyo pag ganun? Sa bahay ka na. Ivan Pia, dagdag nitong si Mayor Moreno para doon sa mga nagtatrabaho sa Maynila. Pag private, pasensahan, may pasok kayo. Meron din pasok yung LGU. Ang wala lamang ay yung mga estudyante mula elementarya hanggang college. No? Samantala, sa pagpapatuloy ng programa dito, ay nanawagan ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na si Ginoong Ka Edwin Sabala na buksan ang ginagawang investigasyon sa anomalya at kinundanan niya ang anumang tila pagtatakip o cover-up sa mga ginagawang investigasyon. Ivan Pia. Maraming salamat, Joseph Moro. Pinuna ng Malacanang ang hindi raw tugmang timeline sa mga larawang inilabas ni dating Congressman Zaldico. Ang tingin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may gumagamit kay Ko para pabagsakin ng Pangulo. Ang sagot ng kampo ng dating kongresista sa pagtutok ni Mab Gonzales. Kasunod ng pagdawit ni dating Congressman Zaldico kay Pangulong Bongbong Marcos sa umuning mga insertion sa 2025 budget, sa tingin daw ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, may gumagamit kay Ko para pabagsakin ng Pangulo. Tingin ko, nagpagamit si Zaldico. Itiniming ito kasi ang gusto ng mga gusto magpabagsak sa Pangulo, mawala ang Pangulo.
Di ba? Kaya maaaring gamitin to, personal ko to, ito lang yung nababasa ko. Pinangakuan na kapag kami ang naging nasa pwesto, mapalitan ang Pangulo, hindi ka na uusigin. Nang tanungin kung sino sa tingin niya ang gumagamit kay Ko, Alam naman natin kung sino ba yung gusto magpabagsak sa Pangulo. Sino ba yung nagnanais na ipwesto ang iba sa kapalit ng Pangulo? giit ng kampo ni Ko, walang ganitong deal na nagpapagamit si Ko. Ginagawa raw niya ito dahil oras na para gawin ng tama. Sa inilabas na video ni Ko kahapon, ipinakita niya ang mga litrato ng mga hilera ng mga maleta na kanila raw i-deliver sa Pangulo at pinsan nitong si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ilalim ng mga litrato, may mga nakalagay na date at may katagaring cash out. Hindi ipinaliwanag ni Ko kung ano ang ibig sabihin ng mga petsang nakalagay sa mga litrato. Sa maleta, wala po kayo nakitang anumang ebidensya kundi maleta. At sana masuri niyo po yung mga dates na nakalagay dyan sa kanyang video. Minilagay po siya na 2024, starting January 2024 hanggang November 2024. Nag-umpisa po yung BICAM conference noong November 2024. So, papaano po masasabi na nagkaroon na po ng bigay ng maleta kung 2025 budget ang pag-uusapan? Meron date din na maleta mga January 2025, March, and May 2025. So, papaano din pong mangyayari yun kung January 13 pa lang na 2025 ay hindi na po siya head ng Appropriations Committee. Hindi siya chair. So, saan manggagaling yung kanyang power? Anong susunod na hakbang ng Malacanang kasunod ng mga pahayag ni Ko? Sampahan siya ng kaso kung dapat sampahan. Yun lang. Wala. Kasi ang Pangulo naman lagi sa batas eh. Lagi naman yan sa kung ano ang itinuturo ng ebidensya, may threat ba talaga. So dapat patunayan niya yan. Hindi pwedeng bibiglang yan. Kasi daling magsalita niyan. Pangalawa, kung meron talagang threat, ano bang sabi ng ombudsman? Poproteksyonan ka. Wala siya dapat ikatakot. Ang kinakatakot lang yan, talagang masakdal siya, dalang ebidensya, papunta talaga sa kanya. Kahit sabihin natin yung mag-state witness siya, dahil may mga nagsasabi gawing state witness siya, wala siyang isosole dahil wala siyang sinabing kinuha niya. Doon pa lang, na talagang sinesafety niya na yung sarili niya. Nanawagan na rin si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maghain ng sworn affidavit si Ko. Pero sabi ng abogado ni Ko, walang puntong gawin ito dahil hinusgahan na aniya ng Ombudsman ang kaso ng kliyente niya. Pilit din daw kung sasabihin naman ng Ombudsman na kailangan nila ang sworn statement ni Ko para patotohanan ang mga alegasyon niya sa videos. Dahil alinsunod daw sa Ombudsman Charter ay kailangan niya imbestigahan kahit anonymous complaints. Kung gusto raw ng Ombudsman, pwede siyang mag-imbestiga kahit walang sworn statement. Magsusumiti raw ng sworn statement si Ko kung naaayon ito sa layunin nila alinsunod sa procedural rules. Pero hindi raw niya papayagang magsumiti si Ko para lang makilaro sa aniyay political games. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Naglabas ng ikatlo at huling video si dating Congressman Zaldi Co tungkol sa mga anyay insertion sa 2025 budget. Sabi ni Ko, sinabihan daw siya ni dating House Speaker Martin Romualdez na huwag umuwi sa Pilipinas dahil delikado raw. Inaasahan na raw niyang darami pa ang mga kasong ihahain laban sa kanya. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, he will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. May mga ilalabas pa raw na ibang impormasyon si Ko sa mga susunod na araw. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Romualdez sa mga bagong pahayag ni Ko.
Kahapon sinabi ni Romualdez na malinis sa kanyang konsensya at sa isang bagong pahayag ni Undersecretary Claire Castro ang sabi niya, walang maipakitang ebidensya at puro basa lang ng script si Ko. Yan daw ang problema. Ang sabi pa ni Castro, ang expose daw na inaasahan ng mga kaalyado niya, naging comedy series na anya. Sa Liwa sa Bonifacio naman, nagsagawa ng programa ang Duterte supporters na pinigilan umanong tumuloy sa rally ng Iglesia ni Cristo. Mula sa Maynila, nakatutok live si Nico Wahe. Nico. Ngayong araw na ito at naniniwala kami. Ivan, hindi na pinilit pang pumasok ng luneta ng ilang grupong kilalang taga-suporta ng pamilya Duterte. Yan ay matapos hindi pumayag ng mga taga-Iglesia ni Cristo, lalo't may dala silang mga placards na nakalagay ay magbitiw ng Pangulo. Pero paglilinaw ng mga grupo, kaisa sila ng Iglesia ni Cristo sa paglaban sa korupsyon. Traffic ang sumalubong sa mga dumalo sa protesta kontra korupsyon sa Luneta sa Maynila. Nagsimula sa Espanya ang mabagal na daloy ng trapiko. Nakuna namin ang ilang sasakyang nakaparada sa mismong underpass na tinuto ng MMDA. Alas 2 ng hapon, nagsimula magtipon sa plaza Salamanca sa Maynila ang mga nagpakilalang Duterte supporters. Pakikisa raw nila ito sa protesta kontra korupsyon ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Pero ang balaksan ng pagpunta sa Luneta, hindi natuloy. Trinay po namin na gumawa ng liham para po magpaalam sa ating mga kapatid sa Iglesia. Ngunit pa rin po nilang tinututulan na kami ay makapasok sa loob at lalo na may nakalagay na BBM design. Dahil may sarili daw po silang programa, kami naman po ay naiintindihan po namin ang sitwasyon. Kaya sumusunod din po kami kung ano po gusto po nila. Hindi naman po kami tumitingin sa iisang kandidato, sa iisang nakaupo po. Lahat po kung sino po yung mga accountability po talaga doon sa mga proyekto pong yun, mga kurakot po talaga na magnanakaw. Hindi na rin pumilit pang pumasok ang grupo sa Luneta at dumiretso na lang sa Liwasang Bonifacio at doon nagsagawa ng programa. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng INC. Magandang hapon, Pilipinas! Tahanan sa lungsod ng Maynila na maisog, di ba? Walang nag-welcome na iba pang kundi dito sa Maynila, yung siksik-liglig. O mabispout na naman ako. May nag-welcome. Ivan, hanggang sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy yung programa nitong Reforma Pilipinas at ng hakbang ng maisog dito sa Liwasang Bonifacio. Pero hinihintay lang nila yung kanilang mga bus na maghahatid sa kanila sa EDSA People Power Monument para doon ituloy ang kanilang protesta. Yan muna ang latest mula rito sa Liwasang Bonifacio. Balik sa inyo. Maraming salamat, Nico Wahe. Hindi raw nababahala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kilos protesta ngayong araw, bagamat patuloy raw siyang nakabantay sa sitwasyon. Binabantayan din ng mga pulis ang Mendiola na malapit sa Malacanang. At nakatutok doon live, si Darlene Tan. Darlene? Pia, walang rallyista ang pumunta dito sa Mendiola buong araw pero mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatupad dito ng mga otoridad. Hindi raw nababahala ang Malacanang sa mga kilos protesta ngayong araw ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Pero nakahanda raw ito sa anumang maaring mangyari. Sabi ni Castro, nakamonitor si Pangulong Bongbong Marcos mula sa Malacanang. Malaking event at kinakailangan din pong mag-monitor ng Pangulo, hindi para lamang sa mga pagbabanta, di umano ng iba, ang destabilization, but syempre kailangan niya madinig kung ano ba yung mga nais pa ng mga kababayan natin na magawa ng gobyerno. Paglilinaw ni Castro, maayos ang relasyon ng Pangulo at ng Iglesia ni Cristo na inendorso ang Pangulo noong nakaraang eleksyon. Wala naman po kasi sa kanila na namamagitan na anumang negatibo. Dahil hindi naman nila mismo Pangulo ang direksyon ng kanilang mga rally, kundi yung corruption mismo. So may mga pag-uusap, siguro po naniniwala naman po ang INC kung ano ang ginagawa ng Pangulo. Pinakita naman din po ng mga miyembro ng INC na sila po ay laban sa korupsyon. At yan din naman po ang daan na tinutungo ng Pangulo. Hindi kasama ang Mendiola sa mga lugar kung saan may programa o pagkilos ang mga nagrally ngayong araw. Gayunman, buong araw ang pagbabantay ng mga pulis dito lalo't malapit ito sa Malacanang. Puro concrete at steel barriers ang Mendiola Peace Arc. Marami ring pulis, traffic enforcers at ibang kawani ng LGU ang nakapwesto sa palibot ng Mendiola. May nakastandby rin na ambulansya at truck ng bumbero.
Sa isang pahayag, pinabulaanan ni Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang kumakalat na post sa social media na maraming tao at nagkakagulo rito sa Mendiola. Tinatawag niya itong posibleng coordinated activity at online manipulation na tila raw sinasadyang palalain ng sitwasyon para magdulot ng takot. Tinutugunan at iniimbestigahan na raw ito ng PNP. Ilang babae ang nagdasal ng rosaryo sa arko para raw sa kaligtasan ng bansa. Pero agad din silang pinaalis sa mga pulis dahil bawal lumagpas sa barikada. Pia, pasado las 4, kani-kanina lang ay nag-inspeksyon dito sa Mendiola si DILG Secretary John Vic Remulla kasama si PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. at sinabi nilang generally peaceful o mapayapa naman ang mga naging kilos protesta ngayong araw. Yan ang latest mula rito sa Mendiola. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Kinilala bilang Most Outstanding Citizen of Malabon, si GMA Network Incorporated Chairman Attorney Felipe Algozon dahil sa kanyang mga hindi matatawarang ambag sa lungsod. Tinutukan niyan ni Jamie Santos. Kinilala ng Malabon ang mga natatanging individual na nag-ambag sa pag-unlad at nagbigay ng karangalan sa lungsod. Tumanggap ng Malabon Medal Badge Lifetime Award bilang Most Outstanding Citizen of Malabon si GMA Network Incorporated Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Para kay Attorney Gozon, isa raw malaking karangalan ang natanggap niyang pagkilala. Sa kanyang talumpati, sinariwa ni Attorney Gozon ang kanyang kabataan. At kahit hindi na raw siya nakatira sa Malabon, nananatili anya ang kanyang puso para sa lungsod. Dahil lang team, parangal sa mga nakaraan o gunitain natin ang nakaraan, I would like to say that I am proud that I studied in Malabon Elementary School during my primary grades. That was a very, very long time ago. That I learned how to swim in Malabon River when it was not yet polluted. And that I spent my early formative years in Malabon. Kasama niya sa pagtanggap ng parangal ang kanyang mga kapatid na sina Carolina Gozon Jimenez, pati si Florencia Gozon Tariela na nauna ng ginawaran ng dangal ng Malabon Award. Ayon sa Kasama Incorporated na nag-organisa ng event, kinilala si Attorney Gozon dahil sa kanyang matatag na paninindigan sa katotohanan at pagsusulong ng responsableng pamamahayag sa pamamagitan ng pamumuno ng GMA Network Incorporated. Pinarangalan din sina Senador Loren Legarda, BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, dating Senate President Juan Ponce Enrile at iba pang personalidad mula sa sining, akademya, negosyo at serbisyo publiko. Ito pong pagbibigay ng ating gintong parangal ay hindi lamang po para sa kanila, kundi para sa bawat Malabuenyong nangangarap, nagbibigay ng masigasig na pagmamalasakit at karunungan, kagalingan. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras.